Magandang araw, mga kabunyog. Ayan. Eh, magandang araw, mga kabunyog. Ito po muli ang inyong Aling Suset, ang diwa sa katotohanan. Ayan. Ah. Gusto ko lamang pong i-share ito, nabasa ko po sa mga committee na hawak ng mga senador. Aba, ah, aba, ang committee pala ng urban urban planning and housing resettlement, ha, ay si Senator Lito Lapid. Wow, ha, Senator Lito Lapid, ha, maasahan kaya natin ito, ha? Alam naman po natin na talagang maraming problema sa ngayon na kinakaharap, ha, ang ating urban poor, ha, yung mga urban poor, ha, lalong lalo na po sa usaping pabahay, ha. Ang maralita po kasi, mga kabunyog, mga kababayan, ay may mga iba't ibang definition po yan, na may iba't ibang definition po ang maralita, Maralitan Luzon. Meron pong maralita na manggagawa, ah, meron pong maralita na nasa squatter area, ah. So iba-iba po yung definition ng urban poor, ah. Meron pong malamang gagawa, ibig sabihin yung malamang gagawa, ito po yung mga manggagawa na tinatawag nating informal settlers, informal labor, informal labor. Ito po yung mga hindi sumasweldo at hindi pumapasok sa mga pabrika. Pero pag sinabi po nating manggagawa, ito po yung pumapasok sa mga opisina o sa mga pabrika na pumapasok ng 8 oras at meron po silang ika nga ay kapitalista, ha? Yan, ha? Ah, ang tanong po dito, mga kabunyog, ano po kaya ang plano ng ating Committee on Urban Planning and Housing Resettlement, lalong-lalo na po doon sa problema ng pabahay, ha? Kung maalala niyo po, mga kabunyog, mga kabarangay, sino po ba yung committee ng dating yung dating itong committee nito to, hindi ko po maalala kung sino po yung nakaupo dito na ang project po nila ay yung yung 4PH, ha. 4PH, ibig po sabihin yung 4PH yung ano po yung tawag dito, medium rise, yung mataas ng style condominium na bahay. Maalala niyo po mga kabunyog, mga barangay. Ayan, ha? Yung project na yun ay project po ng DSUD, ha? Yung PH, na yan, 4PH, ha? Ngayon po ay iba na po yung nakaupo po sa DSUD, ha? Pero, may nakita po ba kayong project ng 4PH? Ha? May nakita po ba kayo na may nakatira na doon sa tinatawag nilang pambansang pabahay? Ha? Ito yung pinagkakaguluhan po noon yung pambansang pabahay para sa mga maralita. Pero nga, kami po ay kumbaga nag-oppose po kami doon sa 4PH na yon kasi hindi po siya pang urban poor, ha. Hindi siya pang urban poor, siya po ay kumbaga para siyang
renta na napakataas to ng amortization niya ng monthly. Hindi po kakayanin ng isang ordinaryong mamamayan na galing po sa isang sabihin na nating informal settlers na sumasahod lamang ng 12,000 or 15,000 sa isang buwan. Hindi po kayang mangpahan o hindi kayang magbayad sa sinasabi nilang 4PH. Ha? So, hindi ko alam kung may nabalitaan po tayo na meron na nga ba, ha? Si ano po ito yung dating nakaupo po ng secretary ng DSUD, ha? Ngayon napalitan na po siya, ha? Itutuloy po kaya, ha? Itutuloy po kaya itong project na ito ng 4PH, ha? Na hindi po talaga, ha? Ayaw po talaga ng ating mga maralita kasi hindi talaga kakayanin, ha, yung pagbabayad ng monthly amortization. So natutuwa at nakakatuwa, ha, na si Senator Lapid pala ang chairman ng committee ito, ha. Hopefully na, ha, itong ating mga nasa maralitang sektor ay mabigyan naman ng katuparan na magkaroon ng sariling palupa at pabahay. Ayan, bati po muna tayo sa ating mga viewers. Magandang gabi po sa ating mga viewers. Paki-share lang po at paki-suportahan lang po ang vlog ni Aling Suset. At syempre, i-follow nyo na rin po ang Bunyog Pagkakaisa page, ha? Ating Bunyog Maralita page, paki-follow po para makatulong po tayo, makatulong po sa ating mga maralitang kababayan. Ha? Balik po tayo sa topic natin. Sana, ang ano po yata dito yung pinaka minority ano dito ay si Senator Tito Soto. Sila po kaya, ang tanong ko rito, sila kaya ay may damdamin at may puso para sa ating mga mahihirap? Ha? Sila po kaya ay may damdamin at puso para sa mahihirap, para lingapin tayong mga mahihirap, ha? Alam nyo, sabi ko nga, karamihan po ng nasa kanayunan ay walang sariling lupa at bahay. Maganda na sana itong project ng pambansang pabahay. Kasi sa totoo, dito po sa kalunsuran o sa Metro Manila area, talagang wala ng lupa na matitirikan dito ng mga single houses. At napakataas po ng presyo ng lupa dito sa Metro Manila o near yung mga karatig lugar ng Metro Manila. Mahal na talaga ang presyo ng lupa. Kaya ang plano na lang po ng gobyerno ay yung medium rise. Wag naman yung kondo. Kaya lang mga kabunyog, ito kasing ating Pangulo, para daw marami ang maka-avail sa housing na yun, ay gusto niya yung matataas na building na hanggang 30th floor para marami ang makinabang. Pero, nakakatakot po yun. Nakakatakot yun. Hanggang 30, di bali sana kung yung mga infra ng mga gawa ng gobyerno matitibay. Nakita naman po natin yung mga gawang infra ng ng ating mga committee chair, yun ang DPWH, yung tulay na gumuho, sino ba committee dyan,
yung tulay na gumuho, ilang tulay yan na sabay-sabay na bumagsak, ha? Ilan taon lamang pong nagagamit, ha? Substandard ang pagkagawa at ang katuwiran kaya bumagsak kasi may dumaan na mabigat na truck, ha? Mabigat daw yung truck na dumaan kaya bumagsak. So, ibig sabihin, yung ginawang tulay ay light lang pala. Mga light vehicles lang pala ay yung pwedeng dumaan doon. Pero, magkano ang ginastos sa mga tulay na yun? Ha? Bilyon-bilyon na peso ang ginastos sa mga tulay na yun. Pero, halos nagkasabay-sabay na nagbagsakan. Naalala niyo po ba yun, mga kabunyog? Ngayon, sana itong namang committee ng ating urban planning ay makapagplano talaga, makapagplano talaga ng magandang pabahay, hindi maganda, kundi affordable at dissenting pabahay para sa ating mga nasa informal settlers. Ha? Wag po nating tawagin squatter. Pangit po ang tawagin na squatter na hindi naman tayo squatter sa Naandito po tayo sa sarili nating bansa. Kaya hindi po tayo squatter. Ibig po sabihin, informal settlers kasi hindi naman sa atin yung lupang kinatitirikan ng ating mga bahay. Hindi, sa amin, sarili na po namin yung lupa. Sampul ko lang po yung Yun po, sana, wish lang natin na itong committee, ng urban planning and housing resettlement ay maging maayos, maraming makinabang, at dapat pagtunan talaga ng pansin, pagtunan ng ating gobyerno, kasi ito po yung mga pangunahing problema ng ating bansa, yung pabahay para sa mga maralita, wish ko, sana po Senator Lito Lapid, saludo po kami sa inyo at kay Senator Tito Soto na yung inyong hawak na committee ay talagang makatulong sa taong bayan na nasa Maralita. So yan po mga kabunyog, mga kababayan, pakisuportahan lang po, pakipalo po ninyo yung ating Maralita FB page para po makatulong sa mga gawain natin. At syempre, tayo po ay magsasama-sama, kapit-bisig para po marinig ang boses natin para sa katotohanan, at ipaglaban po natin ang karapatan nating mga maralitang Tagalungsod. Magandang araw, maraming salamat po.